Ang tukso ay bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Ngunit ang tagumpay ay nasa ating katapatan sa Diyos. Madalas tayong tuksohin ng dyablo sa ating kahinaan, inaalok tayo ng mga maling solusyon sa ating mga suliranin. Ngunit tulad ni Jesus, kailangan nating umasa sa panalangin, pag-aayuno at salita ng Diyos upang mapagtagumpayan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula sa Jordan bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, nasusulat, "Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay ipagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay temptations. Pumasok na po tayo sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At ito yung unang gospel natin, yung bungad, yung kauna-unahang ebanghelyo sa unang linggo ng Kwaresma ay tungkol sa tukso, na kung saan ang Panginoong Hesus ay tinukso sa ilang. Yung ilang, yung disyerto, ay isang magandang lugar na dapat ay pagnilayan natin. Of course, literally hindi maganda. Dry sa umaga, mainit, sa gabi sobrang lamig. Maraming mabangis na hayop. Itong lugar na ito ay sumisimbolo sa ating mga difficulties, difficult situation sa buhay natin. Sumisimbolo sa insecurities natin. Walang seguridad kapag ikaw ay nasa ilang. Nandyan ang gutom, nandyan ang mabangis na hayop, nandyan yung discomforts, nandyan yung halos lahat ng mga hindi natin gusto. Yung desert experience is something na ayaw nating maranasan sa buhay. Siguro, marami sa atin ang hindi pamilyar sa desert, sa ilang. Pero the experience itself, na ikaw ay nasa disyerto, yung our desert life, our desert experience. Yung walang security, nakikita at nararanasan natin yan sa pang-araw-araw na buhay. Yung walang comfort, powerless ka sa sitwasyon. Para bang ikaw ay humaharap sa kawalang kasiguruhan, sa panganib. Mahirap ang buhay doon. Siguro yung buhay mo ngayon ay isang karanasan ng pagiging nasa ilang. And Jesus Himself immersed
and experienced that desert. Yung ilang. At doon siya tinukso. Ano ba yung 3 tukso sa kanya? Tukso na yung bato gawing tinapay, tukso tungkol sa kapangyarihan at kayamanan ng mundo, tukso tungkol sa pagsamba kay Satanas, sa Diablo. Sa totoo lang, itong 3 tukso na ito summarizes all temptations in our whole life, especially kapag tayo ay nasa disyerto, nasa ilang. Yung karanasan ni Jesus na siya'y tuksuhin sa ilang ay pakikibahagi niya sa sangkatauhan na nakakaranas ng disyerto sa buhay. Yung kawalan ng kasiguruhan, kawalan ng comfort, yung nandyan yung panganib palagi, nandyan yung pangamba. Hindi ba sa ganitong sitwasyon ng buhay tayo ay nakakaranas ng maraming mga tukso? Naghahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema, sa ating kahirapan, sa ating mga insecurities, sa ating issues sa comfort, no? Diyan maraming tukso. Kaya nga ito yung tukso ng Diablo kay Jesus at ito rin yung tukso ng Diablo sa sangkatauhan. Katulad ng tukso ng ahas kay Adan at kay Eva doon sa paraiso. At sila'y nahulog sa kasalanan, sila'y nahulog sa tukso. At ano ba yung entrada ng demonyo kay Jesus? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, hindi ba't ganito rin naman ang tukso natin? Lord, kung talagang Diyos ka, bigyan mo kami ng makakain. Gutom kami. Lord, kung talagang Diyos ka, bigyan mo ako noon, bigyan mo ako nito. Bigyan mo ako ng kasiguruhan, bigyan mo ako ng kapanatagan by all means. Lord, kung talagang Diyos ka, bigyan mo kami ng kasiguraduhan sa lahat ng panganib. Protektahan mo kami, iligtas mo kami sa anumang kapahan. Ilayo mo kami sa sakit, pagalingin mo kami. Diba? Ganito naman palagi. Yung ating panunukso sa Diyos, kay Jesus. Hindi ba't yan din ang tukso ng Diablo kay Jesus? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Gumagamit pa ng biblical verses yung demonyo para tuksuhin si Jesus. Pero paano nga ba nilabanan ni Jesus ang mga tuksong ito? Napakahalaga. Una, yung tiwala. Yung you rely on the providence of God. Yung tukso ng tiyan natin, ng pagkain, ng makakain araw-araw. Mahalaga yung reliance on the providence of God. Yung pagtitiwala natin sa kagandahang loob ng Diyos. Doon lamang natin talaga malalabanan ng tukso ng Diablo. Kapag tayo ay naglagay ng ating tiwala sa kanyang kagandahang loob. Pangalawa, yung pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Yung paghahangad natin ng kapangyarihan ay malalabanan natin kung tayo ay tunay na sumasamba, kumikilala at naglilingkod sa Diyos. Pero kapag hindi tayo marunong sumamba, kumilala at paglingkod sa Diyos, yun, doon tayo mag-uumpisang sambahin ang ating sarili, ang kapangyarihan, ang posisyon, ang kayamanan ng daigdig na ito. At panghuli, napakahalaga, no? Yung complete trust in God. Na siya lang talaga ang ating pagtitiwalaan. Yung salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng panalangin, napakahalaga ng pagtitiwala, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin para malampasan, para malabanan natin ang mga tukso sa buhay. Because temptations are real. Totoo ang Diablo na siyang talagang gustong nakawin tayo sa Diyos, gustong pabagsakin, gustong ilayo tayo sa Diyos. And we need the grace of God. We need the strength of Jesus para malampasan natin ang mga pagsubok, ang mga tukso sa buhay natin. Mga kapatid, temptations are real. Huwag tayong makipag-bargain kay Satanas.
Kapag may temptations, kapit agad sa Diyos. Dasal, tiwala sa Diyos. Magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos para maging lakas natin, maging gabay natin sa ating mga decision making. Mga kapatid, sa pagharap natin sa bawat tukso, bahagi ito ng ating buhay espiritual. The more na maraming temptations, the more na lumalalim tayo sa ating spiritual life. At the more na inaanyayahan tayo na kumapit at magtiwala sa Diyos. Hindi natin kayang lampasan ang bawat tukso kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil kaya nating labanan ng tukso, hindi. Only because of the grace of God. Magtiwala tayo sa grasya ng Diyos, sa lakas ng Diyos, sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, palakasin mo kami sa oras ng kahinaan, sa oras na maraming tuksong dumarating sa aming buhay. Naway magtiwala kami sa lakas ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.